last breakfast namin sa Lisbon, Portugal. Merong Portuguese tart ngayon. Okay, it's our last day here in Portugal. Ready to go to our next travel to Amsterdam. We're leaving today and saying goodbye to this hotel. Beautiful location. Ito yung lift outside. Highly recommend this hotel. Mukhang umuulan sa labas. Not really, just wet. So we just checked in Amsterdam Holiday Express Hotel. Cute din siya na hotel, maganda. Tsaka parang bagong ano siya, renovated or bagong hotel. Ang cute. Tapos, di ba meron yung mirror dito sa side. Yan yung iron, tsaka iron board. Tapos, ito yung mushroom. Cute. It's a nice hotel. It's good. Kararating lang namin ng Amsterdam. After check-in, naghanap na kami ng mga kainan. So, ito Mediterranean restaurant. So, I ordered chicken with mushroom sauce. And it's with rice. Tsaka yung Greek salad. Ibang klase ang preparation nila o pag-prepare nila ng Greek salad. Tapos, of course, may extra olive ako. Ang sarap nitong kanilang dressing para sa bread. And yan, ibang klase yung kanilang lamb. Pan-fried. Pan-fried. Pan-fried lamb. Ang sarap ng klase. Okay. Okay, ang mahal lang ng pagkain dito, but I hope it's worth it. Yan para maluwanag. So, dito kami sa Amsterdam. Kararating lang namin from Portugal. Ito yung nightlife nila dito. Ito yung plaza. Ito yung plaza. Kinuna namin itong night time para may mga lights. Bukas babalik kami para ano naman. Okay. Explore namin yung lugar. Andito kami. Okay. Try namin kung makikita namin yung Okay. breakfast namin sa Holiday Inn Express Amsterdam. So there's fruit salad. Ayan siya. And then meron bread, may toaster, meron pancakes, may boiled eggs, and then may mga cookies, and cold cuts, cheese, may mga butter, milk and chocolate milk, merong malted cream, merong flakes or cereals, and there's the fruits, fresh fruits, and they're there. Good breakfast. Thank you very much. And then there's yogurt. yes, and then croissant, different kinds of bread and pastries, and then plate. So merong coffee, mga palaman, and different kinds of jam. Meron ding mga olives, olive oil. So ito yung place. And ito yung breakfast namin ni Dan. Maliit ng croissant. Cute yung croissant. Ang cute eh.
Ang hirap ilagay ng mga palang napakaliit. Maliit. Sarap ba? Okay lang, typical. Tingnan Pero namin. marami. Ayan, marami. Unlike dun sa ibang restaurant. Yan. Ito sa ibang hotel. Okay. So, ito yung breakfast room ng ng Holiday Inn Express dito sa Amsterdam. So, andito kami ngayon sa Red District ng Amsterdam. Andito rin kami kagabi. Ang dami-daming tao, maraming lights. So, ito yung pinaka-plaza bago pumasok doon sa Red District. Pag daytime, ganito ang itsura. Pag gabi, syempre, very lively, full of lights, and kung ano-ano activities. At saka ang daming tao pag daytime. Medyo maaga kami ngayon kasi baka umulan, pero it looks like it's going to be a sunny day. So hopefully, we will be blessed with another beautiful sunny day. So ito, tingnan nyo, may mga bulaklak, may flower stand, tapos on the left, yun yung mga restaurants. So dito, merong fruit stand, merong food stall, may mga hotdog, the usual burger. So ito, maraming iba-ibang klaseng cheese. Ang dami. Hindi ko na isa-isahin, but gusto kong makita nyo to. Itong tulips na to, 3 bags is 10 euro. Pero tingnan nyo, very unique. Kasi meron palang black. Ayan o, black tulips. Tapos meron ito o. Tsaka tingnan nyo itong colors na to, meron talagang black. Tsaka ito, ang ganda o. Yan. Bakit kaya wala nito sa Canada? Ayan o. Ganda, di ba? Iba-ibang colors o. Yan. Tapos, ayan pa. Tsaka ito pa, oh. Anong color to? Black? Oh, black din siya. Pero hindi, black lang, oh. Tingnan mo. Ang tawag is parrot tulips. Tapos, ito naman, single late tulips pala ang tawag niyan. Tapos ito, Rembrandt tulips. Rembrandt, ang ganda. Mixed daw siya. Tapos ito, parrot tulips pa rin, yung ganyang klase. Ang ganda. So, how I wish na pwede kami magdala. But, I don't think pwede. Tapos ito, yung traditional shoes nila, pero hindi na siya kahoy. Kasi, oh look, ang lambot. Hindi na siya yung matigas na kahoy. So, tapos ito, may flower stand, iba-ibang flowers, ang andi dito. So, yan. So, andito kami ngayon papasok kami ngayon dito sa Red District. Pero itong Red District na to pala, ano siya, malaki palang place. Maraming mga eskinita. So, doon yung makikita yung mga nababasa natin, tsaka nakikita na mga babae sa windows. So, yan yung mga, andito yung mga ladies na sa window na nakikita nyo na naka-bikini. At yan yun, eto. So, if available sila, binubuksan nila yung window na yan. Is it a window? It looks like a door or window or whatever. Basta whatever na may curtain na ganyan ang color. Red pala yung colors ng mga windows nila. Pag inopen nila, tapos may babae, then, oh, here. Look, Dan. Ayan sila. Dito yan sila sa loob paggabi. Yan. Eto, so tingnan nyo, may nakikita kayong chair. Yung iba dyan nakaupo, yung iba nakataas yung paa. Dyan, nakatayo. Yan. Ganyan yung itsura ng loob. Pero syempre, ay! Gulat ako, may babae. Bawal sila kuna ng video. Pero daytime, kanina dumaan kami dun sa isang eskinita. Kumukuha kami ng video sa windows kasi akala namin gabi lang sila na nag-work.
Pero yung pala, pati pala daytime, may iba sa kanila na andyan na sila sa windows. Usually, ang mga windows ng mga ladies na yon, ang color is red. So, merong nakatayo, may nakaupo, merong nakataas yung paa, mga ganon. So, itong street na to, walang ganon. Ito. This one, ito. Ayan, ganyan yan. Pag nakabukas, yan yung mga, andyan yung mga ladies na yan. Plus ito, yes, pag may light sa taas, yan. Ayan, meron ng mga girls na andun sa loob. Ayan. So, ito na yung pinaka-main street ng kanilang Red District. So, hindi kami papasok. Dito na kami syempre sa labas. So, andito lahat. So, yung Theater Casa Rosso, kinukuna mo na video, yan yung merong live show. Alam niyo na, ayoko lang sabihin dito sa ano. Pero kasi napansin namin kagabi, yan yung may pinakamahabang pila. So, ang haba ng lineup. Tapos, nung nagtanong-tanong kami, ang sabi, tuloy-tuloy daw pala kasi dyan yung show. So, kung gusto mong tumagal, kung gusto mong magstay, may mga peep show. Meron syempre yung mga stores na ganyan, nakakabili ka ng, tsaka, eto, yan yung mga Casa live show, hospital bar, mga strip club. So, yan yun. Dito. Daytime, so syempre, wala masyadong mga tao. So, yan, yung Pure Lust, maraming mga ganyan na klaseng stores dito. Tapos, yan. Yung windows na yan, pag nakita mo, dyan yung mga ladies na, you know what I mean. So, ang daming tao. Ito, punong-puno yung kagabi dito. Sobrang daming tao. Pati itong bridge na to, maraming mga tao. So, dito, sa area na to, marami ring hotels. I'm just not sure kung anong itsura sa loob ng mga hotels nila, but siguro naman, meron din magaganda. So, itong mga streets na nakikita nyo, lahat ng mga eskinita dito, may mga stores, tsaka may mga ladies windows. Lahat ng nakikita nyo dito, kasi sa buong stretch nitong daan na to, may mga eskinita. So, lahat yan, may mga stores. Kung ano-anong klaseng stores. Alam nyo na. So, dumadaan lang naman kami ni Dan. Andito rin syempre may mga cannabis store. Kasi legal dito ang cannabis, ang marijuana, tsaka prostitution. So, legalize yan dito sa Amsterdam. Ito yung famous, yung parang river na nakikita nyo yung, anong tawag ba nito? River ba? Kanal pala, kanal. Ayan na naman, mali na naman yung mga term ko. So, ito yung kanal na lagi nating nakikita sa mga pictures na, yan, ang mga pictures usually, nasa sila, yung bridge, di ba? Tapos, merong katabing bike. So, naghahanap pa ako ng pwesto na merong bridge na merong bike. Kasi yun yung gusto kong picture na kunan. So, yeah, may public toilet din pala dito. So toilet na ang tawag nila ng washroom or CR. So, ito, ayan, ang dami. Ang dami. So, alam niyo na kung ano yung makikita dito. When I say it's a red district, you know what I mean? Tapos ito, mga bike. So, known din ang Amsterdam na nagbabike yung mga tao. And it's so easy. Meron kami, nung kumain kami sa Mediterranean,
restaurant last night. Yung isang waitress doon na she was born and raised here in Amsterdam. Ang sabi niya, ito raw pala mga bike. Nakakatawa kasi I thought at first she was joking. Pero totoo pala. Nasabi niya, teka ha, sandali. Casa Rosa rin, talagang. Ang dami itong Casa Rosa na to. Ang laki ng income ng mga to. Kasi parang ang dami nilang pesto all around the district. So yan yung makikita nyo. Ayan, may mga babae. Wag mo itapat sa left, may babae. So ayan yung mga windows na yan. Yan. Yan, wala namang tao pwede mo itapat. Yan. Yan yun. Andyan sila, yung mga babae. Saan dyan? Oh, meron pang Museum of Prostitution. The Red Lights Secret. Yan daw yung sasabihin nila, whatever secret there is about this museum or about prostitution, dyan mo daw malalaman. So, ayan, yung Red Lights District. So, it says Red Light Secrets. Ito na, the world's first prostitution museum. It takes you inside a world that most of us have never visited. So you can see though a brothel in its original state in one of the oldest monuments of Amsterdam. Tapos you will visit the rooms, read the inside stories of prostitutes, and learn all about the profession. So basta, etc., etc. So, hindi rin naman namin yan mapapasok. So, binasa ko na lang. So, yan o, see? Lahat. Ang dami mga eskinita. Saan? Saan yun? Red light? Hindi ko nakita. May buko raw dito. Gusto kong bumili ng buko. Ito kaya, pwede mo kaya picturean dito? Ayan o, may ano. Kaya lang gusto ko yung nag-iisang bike lang. Kasi yun yung famous na picture eh. Meron kang ano? Ano pa ba? So yan. So ito, tingnan nyo to. Yan yung ano. Siguro ano to na bridge kasi may pangalan, no? Hindi ko lang alam kung paano to i-pronounce, but it's Majur Boss Hartburg. So ayan, tingnan niyo yung mga bike na yan. Oh, okay. So yung bike, sabi nga nung server dun sa restaurant na kinainan namin, dito raw kasi pwede ka palang bumili ng bike for only 10 euros or 20 euros. And then you just leave it anywhere and somebody will pick it up. Tapos they will sell it again to someone. So ganun. So it's cheaper to just buy than to rent. Ayan. So ito, papasok tayo ulit sa mga meron pala dito. Tingnan mo, rooms to rent. Red Light Casino. So ano kayang itsura niyan sa loob? Tapos, ayan, itong mga to, yan, puro yan may mga girls sa gabi. Ayan, lahat yan may, ito, teka, ito lahat yan may mga girls. May mga girls yan, kaya lang may mga tao. Ako na mauna, sabihan kita pag walang tao. Ayan, walang tao. Yan, so nakikita nyo, meron silang, so may mga windows, plus may mga chairs sila. Bahala sila kung anong gawin nila dun sa window na yun. And then, oh, original pancake. So saan na? Tapos ang nakakatuwa lang dito kasi dito sa Red District, merong katabing church. So, kagaya kagabi, ang daming tao, daming lights, alive na alive yung place. Tapos, maririnig mo, bigla, nagbe-bell yung church. So, I hope
people goes to church, hindi lang dito sa Red District na to or wherever. So I hope people will still go to church. Kasi yun lang din maganda kasi may mga naririnig kaming bells. So at least it would remind people about church and about God. So yun. So I guess this is it. River, how do you call it? River cruise? River cruise kami sa kanal mamaya. And then I'll look for a place ulit na makakapagpa-picture ako na may bike. Okay, so bye-bye na muna. And this is the Red Light District in Amsterdam during the day. So I'm not sure if makabalik pa kami nighttime, but we'll see. Okay, bye! See ya! Guys, meron kaming nadaanan na isang store dito, Cannabis Museum. Marami silang mga tinitinda. So lahat yan merong cannabis. May pasukin natin. And hopefully, hindi bawal kumuha ng video. But at least we'll try to take some. So ito na, pasok kami dito. So lahat ng mga lollipop na yan, meron niyang cannabis. Pati to, lahat ng brownies and muffins. So, it's one muffin is 10 euro, 2 muffins is 15 euros. So, yan, lahat yan. Meron yan siya. Brownies. Brownies yan. Yung sinasabi pala nila, naririnig lang namin yan, pero nakakita kami nga ng actual mismo. Oo nga, ano. So, yan yung mga candy. No, City Seeds Bank. Also, you can plant them. You can buy get 3 packs for the price of 2 plus a free grinder. Oo nga. So, yan. Tapos meron mga cannabis chocolate. Ayan o. Merong tea. May tea. Merong chai. And then merong, what's this? Pineapple tea. Meron pa. May sleepy hemp, may ano pa, may mga mint, cinnamon and strawberry, ano to, flavor na to, lemon and ginger, iba-ibang flavors, merong orange, meron pang gummies na pampatulog, pampa-sleep well, melatonin na merong cannabis, merong, what's this? What is this? It's a drink, do not touch. Saan? Please do not touch. Ito yung, anong tawag niyan? The bongs. Bongs. So, hindi namin alam kung ano ibig sabihin niyan. Ako pala. So, ito pa. At dami mga chips. Ang tawag pala nila is Kana chip cookies. Tapos may mga cake. And then, may mga tago mo. Tapos may lipstick pa, Lipstick siya na may mga gummies, may mga pa. Ito, bong. Ano kayang bong na yan? Inhale siguro. Ganun ba yun? Ano to? Ay, ano to? Look. Container. Ano kaya yan? So, andito lahat. Tingnan natin din sa kabila. So, ito, cannabis cakes. Tapos, may mga cosmetic. May cannabis mo to. Ito, iba-ibang, nang term yan? Paraphernalia? Or something. Tapos, ito, mga souvenirs na. Mga souvenirs to. Tingnan mo si E.T., nagmamariwana rin. Ayan. So, what else? Okay na. So, yan yung one of the stores, cannabis stores na makikita nyo dito. Kagabi kasi sarado sila. So, at least ngayon, napunta namin, nakita namin in person
kung ano itsura. Sa isang plaza or isang square dito sa Amsterdam. Ang pangalan nitong place is Ornate Golden Ornate Golden Age Palace and Ornate Golden Age Palace and basta tapos andyan yung Madame Tussauds. Ang hirap kasi i-pronounce yung mga pangalan ng mga places dito. Yung talagang Dutch na na mga names. So ang ganda rin dito, tsaka ang daming doves. Ayan, nagliliparan. But so ano rin to? Shopping area din to. Tsaka mga hotels na mga malalaking hotels. So, ayan o, ang daming doves. Ayan o. Ooh! Ganda! Sige. Lapit ako doon. Meron ka? Bibigyan namin ng coin. Ilan? Magkano? 2? 1 lang? 2 euros. Sige. Dalawa na tayo. Ipahawak natin sa kanya yan, yung video. Tsaka camera at the same time. Hi. Can we also have a video With it? taken? Yes. Good. And a picture as well. Slow motion. Yeah, I do it in slow motion. Don't forget a small donation. Yeah, where you gonna stand? Only Mama? I'll take the video. Just me? Big man. Oh, what will I do? Video or picture? The palace. Where? Oh, this is the palace. It's the King Palace. King Palace. Big man. Hello. Tingnan nyo. Yung mama. Kasi hindi siya binigyan ng donation. Okay. Ready? Yes. One more, please. Dagdagan ko na lang. Or picture dan. So, yun ang ginagawa niya pala. Tapos itatapon niya yung kanyang sombrero para lumipad. Picture dan. Picture. Yes. Yay! Ang camera ko na lang. Bigay ko sa kanya yung camera ko. Ha? Baba ako. Ganyan. Ay, okay. Bye!
King's Palace kami. Ang daming dove ngayon. Woo! Dami nila. Ayan, nagpapaano ito. Ayun, ayun naman dami. Ang dami nila. Oh. Ang ganda. Tapos anuhin niya. Tingnan natin. Tapos yan, ilipat. Ganda. Oh, doon naman. Yun naman, oh. Oh, no! Oh! Ala, ala. Nasa King's Palace kami, dito sa Amsterdam. Ang dami nila ngayon. Pero dito lang sila umiikot, tapos babalik ulit sila dito sa square. Oh my! Baka tamaan tayo. Ayan o, ayan. Umiikot lang sila. Kaya lang ay nakakatakot, baka tamaan. Tamaan ako. Sige na. Bye. These boat houses are very expensive. Ang sabi nung Hindi yung boat tour na mahal, kundi yung guide, vacation. it's a 500,000 daw para ka magkaroon ng isang boat house. So, siguro maganda yung loob nito mga boat house na to. So, ang price ng boat is actually hindi yun yung mahal, kundi yung location. Kasi ang binabayaran mo, dito yung location mo sa water. So, this museum is perfect if you ever wondered what it's like to live on the water, as this museum provides more insight. Rechts sehen Sie das Hausbootmuseum. Sehr interessant, um einen Eindruck vom Leben auf dem Wasser zu erhalten. A la derecha de nosotros puede ver el Museo de la Casa Flotante. Este museo es perfecto por si alguna vez te preguntaste cómo sería vivir en una casa flotante. Ya que este museo le ofrece más información al respecto, puede visitar. oh, look at that. Modern yung loob. Mga 200. Onze stad heeft zo'n 2.500 woonboten. De eerste woonboten waren oorspronkelijk transportschepen. In de Tweede Wereldoorlog kwamen deze schippers naar Amsterdam om werk te zoeken. En omdat ze geen huis hadden, gingen ze op hun boot wonen. Dat werd toegestaan en was gratis. Precies dat zorgde ervoor dat heel veel hippies in de jaren 60 met schepen naar Amsterdam toe kwamen om goedkoop te wonen.
En in de jaren 70 werd daar een stop op gezet. En de bewoonbare boten kregen een vergunning en werden aangesloten op water, gas, elektra en riool. Sindsdien is het wonen op het water veranderd. Van de goedkoopste naar de duurste manier van wonen in Mokum. Zelf heb ik ook in de jaren 70 op zo'n woonboot gewoond. Overdag zat ik zonder stroom, maar s'avonds kon ik illegaal stroom. Hoe rijker men was. During our golden age, Amsterdam was the richest city in the world. The Herengracht, where we're cruising through now, at the time only the richest merchants of the East Indian Company used to live here. Other canals, such as the Keizersgracht, were more frequently used by the middle class, such as bankers. Smaller companies with warehouses settled further along the Prinsengracht. One thing was certain, the closer people lived to the city center, the more prominent they were. Este canal lleva el nombre del antiguo monasterio de Reguliers. This is the most beautiful canal So you're on the right in the world. Siguro marami kasing ano. In the evening, all the bridges are lighted up. Oo, There diretso. you go. Oh. How many arcs? 7? Ewan ko ilan, pero the most beautiful canal daw. Hindi. Kasi nga, yung arc. Okay, sige nga. Sige pa. Sige pa. Anong sabihin? Oh, so yun yung the most beautiful canal daw dahil Sabay-sabay mo makikita. oo, marami sunod-sunod na mga ano yan, mga art? Here on the right is a new 7 five-star yata yun na hotel, so the sunod-sunod Waldorf magkakalapit. Astoria. It's one of the Waldorf rich, Astoria. If you want to rent a room here, the start price is around 600 euros for the night. Sabihin mo lang 600 euros night. Without the breakfast. 2,500. Nakaano ka ba? So dito, ang sabi, itong, ayan o, Waldorf. river canal cruise kami. Nakikita niyo yung mga houseboats na yan. Ganyan yung mga itsura niyan, pero they are worth 500,000 euros. Ang mahal dyan is not the boat, but the property. Sabi nitong guide dito sa, tour guide dito sa boat. Kasi ang binabayaran mo raw na mahal is the property, which is yung itong canal na to, itong river na to.
So, nakakonect dyan kasi sa mga boat na yan, yung kanilang mga gas, sewer, electricity, and other utilities, yan nakakonect sa city. Kaya and at the same time, yung mga boat nila, syempre may mga sarili silang property, nagagamit din nila yung boat na yan kung gusto nilang pumunta somewhere, sa water of course. So yan na naman yung bridge na yan, no? The Skinny Bridge ang tawag nila, and it's also a lover's bridge. So, yan. Very popular daw yung bridge dito. Tsaka, dyan daw yung movie ni James Bond. Anong movie yun? James Bond? Diamonds Are Forever. Dun sa Skinny Bridge na yun. Opera and ballet. Het Nationale Opera en Ballet Theater. Building, I mean. Sinds 1986. Kaya na daming houseboats banda dito. Ano yan, meron daw 2,500 houseboats dito sa Amsterdam. Dito sa kanal. Before the building existed, the City Hall was located on the Ouderzijds Voorburgwal, which is now where the Grand Hotel is located. In der Stopera befindet sich seit 1986 das Amsterdamer Rathaus und das Nationaloper- und Balletttheater. Zuvor befand sich das Rathaus am Ouderzijds Voorburgwal, dem heutigen Hotel The Grand. El Stopera ha combinado el ayuntamiento con el Teatro Nacional de Ópera y Ballet desde 1986. Antes de que existiera el edificio, el ayuntamiento estaba ubicado en Ouderzijds Voorburgwal, que ahora es donde se encuentra el Grand Hotel. May aircon pa, oh. May aircon yung isang houseboat. Malaki ito, malaking houseboat. Yeah. Gusto ko makakita sa loob kung anong itsura. May sarili siyang motorboat. Oh yeah, oo nga. Hinihila niya. Pagka may pupuntahan. Ayan, ang ganda. Ayan, marami pa mga houseboats dun sa kabilang side. Matakbo lang. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy. Malamig lang dito. Malamig. Nakaano kami kasi hindi kami prepared sa weather. Sa patong-patong yung suot namin ngayon. Ikot ko lang ulit yung video. Ano po ba? So, yan na yata. Pero matagal tong ano na to tong boat tour. 1.5 An hour and a half. Ano pa lang kami, halfway. Here on the left you can see the Southern Church, and that's the first Protestant church of Amsterdam, built in 1614. Oh, built in 1614 itong church na to. Oh, yung parang mga Changi. Meron sila. Sa sides, ayan oh. Wow. So, sabi ng kanina, ang Amsterdam daw is the richest country in the world noon. The richest daw country in the world noon. There was a time na ganun. Yeah, ang sabi nila, sa business, sa trade daw kasi. Oh, yeah.
We varen nu op de Oude Schans, een verdedigingsgracht. Tsaka yung mga mayayaman doon ng mga traders. Deze is veel breder dan de gracht in de grachtengordel, die oorspronkelijk gegraven zijn om goederen te vervoeren in boten naar diverse pakhuizen. Right now, we are cruising on the Oude Schans. This is a canal that was used for defense purposes back in the day and surrounds a part of the old Amsterdam. This defensive canal is much broader than the ones found in the canal belt, as those in the canal belt were used to accommodate ships that transported goods to the warehouses within the city. Wir fahren jetzt auf der Oude Schans, einem Verteidigungsgraben einen Teil des alten Amsterdam. Es ist viel breiter als die Grachten des Grachtengürtels, die ursprünglich zum Warentransport per Boot zu den verschiedenen Lagerhäusern gebracht wurden. En este momento estamos navegando en el Oude Schans. Talagang house na Este es siya. un canal que se utilizó con fines de defensa en su día y rodea una parte de antigua Ámsterdam. Este canal defensivo es mucho más ancho de lo que se encuentra en el cinturón de canales, ya que los cinturones de canales se usaban para acomodar barcos que transportaban mercaderías a los almacenes dentro de la ciudad. Ayan, more houseboats. Okay, bye na muna. Mamaya ulit. Okay, bye. This is the galleon. Die er onderdoor loopt. The Science and Technology Museum, NEMO, was designed by Renzo Piano and opened its doors in 1997. The form of the building reminds you of the bow of a ship, but is meant as a reflection of the air tunnel that runs underneath the museum. The message being, behave or end up at the gallows. The gallows were located where ferries now moor. Auf der anderen Seite des Ey befand sich früher het Galgenveld. Die zum Tode verurteilten und vor Gericht verurteilten Kriminellen wurden auf dem Dammplatz, der Damm, abgehängt und dann zum Galgenfeld gebracht. Sie verweilten mehrere Tage und dienten somit zur Warnung der Besucher der Stadt. Yan ang river cruise papunta sa mga iba-ibang countries. Yan. So lahat merong windows talaga. So ito, Travel Marvel Polaris ang pangalan ng ano. Cruise ship din. Ano? Travel Marvel Polaris. Mahal siya ng mga cruise. Nakadak siya ngayon dito sa Amsterdam. Iba yung mga architecture dito sa Amsterdam. So, andito kami sa kanal ng Amsterdam. Pero itong part na to, ito na yung part din ng red light district ng Amsterdam. So, iikot kami.
Yung may mga light na red, hindi ko lang makuna ng picture talaga yung mga bintana. Pero yung mga windows na yan, yan yung may red. Yan na yung mga babae sa window. Ay, umiihi pala to. Ihian pala to ng mga lalaki. Ayan. So, may mga... Ito raw, itong mga sasakyan na to, marami na raw dyan ang nahulog kasi hindi sila careful sa pagpapark. Nahuhulog sila dyan sa kanal. Ayan, merong mga restaurants, may mga cafe sa mga sides. Ayan. Tapos, dito banda, ayan, marami na yung mga stores dito. Tsaka mga kung ano-ano pa. Ha? Yan, ang mga bike dito, kung saan-saan lang nila pinapark, okay lang. Kahit nga yung mga sasakyan eh. Basta may space, pwede mag-park. Tapos ang sabi nila dito sa bike, mura pa raw pag bumili ka, $10, $20, yung mga second hand. Tapos iwan mo lang pagkaalis ka na. Tapos may kukuha na lang daw niyan. Tapos ibibenta naman sa iba. So, ayan, iba-ibang klaseng mga stores ang andito. Siyempre, andyan ang mga, yun nga, yung mga ladies in the window. So, either nakatayo sila or nakaupo. Usually, may mga upuan yung mga sa loob ng windows kung saan sila. Tapos, yung mga legal kasi dito, ang cannabis, marijuana, tsaka prostitution. So, marami kang makikita dito sa lugar na to. Ayan, kung nakikita niyo yung mga red windows na yan, andyan yung mga girls. Tapos, ayan, yan sa kaliwa. Yan yung mga red windows na yan. Yan, dyan sila. Tayo or nakaupo. So, yan, may mga naaamoy ka na dito sa mga nagsisigarilyo ng marijuana. Tapos, so, pag may mga red light, eto, pag may mga red light, ibig sabihin, meron yung mga, mga girls, mga ladies, na pwedeng i-hire for the night. Ito naman, merong red light district. Lapitan ko. So, it's the Museum of Prostitution. So, the world's first prostitution museum. Kasi nga dito, legalize yan. So, andito na lahat yan sa area na to. Dumadami ng tao, kanina wala. Pero kagabi mas marami.